Diyan ba sa Joshua chapter 7 verse 6, may makikita ba kayong form kagaya nung nabasa natin sa Exodus chapter 20 verse 5 at Psalms chapter 95 verse 6? Wala. Ayan. Wala tayong nabasa. Kasi yung binigbigyan niya ng pagsamba ay yung tunay na Diyos at hindi yung hindi yung imahen. Hindi yung kerubin. Well, doon sa Exodus chapter 20 verse 5, kasi meron yung word na testahabe doon, lo testahabe, meron siyang antecedent doon sa verse 4 na pisel. Ibig sabihin, yung isa sa pinakapangunahing argumento nila na sinasabi nila na tayo daw ng mga Katoliko, pag dininay daw natin na sumasamba tayo sa rebulto, paano daw yung lumuluhod yung mga Katoliko sa harap ng rebulto? Okay. Dahil binabanatan nyo kami sa scripture, okay, tingnan natin sa original text. Pagpakita, Brother Bene, yung Exodus chapter 20 verse 5 po. Sa screen. Ayan sa Hebrew po yan. Okay, wala po kami ditong dalang interlinear, ha? Yung Exodus chapter 20 verse 5 po, yung binulig from right to left, yan pong nalagyan ko ng red, ng pula sa itaas. Kung basahin na yan ay testahabe. Ayan. Yung nasa unahan niya, yung law, that is negative particle. Tapos, yung may binulugan ko ng green, yan is lahim. Lo testahabe, lahim. Huwag kang sasamba sa kanila. Ang ibig sabihin yan. Yan, kung yung binasa ng ministro, yung sa Psalm chapter 95 verse 6, bo nestahabe, o come, let us worship, ang ibig sabihin yan. So yung kaibahan ng testahabe at saka ng nestahabe, yung sa testahabe, yan po ay second person command. Tapos yung sa Psalm chapter 95 verse 6, that is first person cohortative. Ibig sabihin talaga pagsamba talaga diyan. So diyan pa lang, yan. Bow down talaga, which is pag-worship. Ayan. Now, kung lahat ng pagluhod ay pagsamba, lahat ng pag-bow down ay pagsamba, tingnan po natin yung sa Joshua chapter 7 verses 6 to 7. Ayan po Now, nilagyan natin po dyan, yung nakalagay sa itaas ay Vayipol Alpanab art sa left ni Aaron Adonai. Nang ibig sabihin dyan, nagpatira pa si Josue sa harap ng kaban ng tipan. Alam po natin yung kaban ng tipan in Exodus chapter 25 verses 18 to 20, nalagyan po ng mga imahe ng kerubin. At isa pa, dyan po sa verse 7 sa ilalim, yan po ay Vayomer Yeshua Aha Adonai. Ibig sabihin, while nagdadasal si Josue or si Joshua doon sa harap ng kaban ng tipan na nagpatira pa, yung address ng kanyang prayer doon sa tunay na Diyos. Ayan, ito challenge natin kung ang lahat na nang nagpagpapataripa at pagluhod ay nangangahulugan ng pagsamba, diyan ba sa Joshua chapter 7 verse 6, may makikita ba kayong form kagaya nung nabasa natin sa Exodus chapter 20 verse 5 at Psalms chapter 95 verse 6? Wala tayong nabasa. Kasi yung binigbigyan niya ng pagsamba ay yung tunay na Diyos at hindi yung imahen, yung kerubin. Well, doon sa Exodus chapter 20 verse 5, kasi meron yung word na testahabe doon, lo testahabe, meron siyang antecedent doon sa verse 4 na pisel. Ibig sabihin idols yung from the verb pasan. And then sa verse 3 noon ay meron siyang Elohim Achirim. Yung Elohim ginagamit yun sa Diyos minsan, sa tunay na Diyos, pero minsan meron din sa hindi tunay na Diyos, depende sa context. Kaya lang makikita natin doon na hindi yung tunay na Diyos dahil meron siyang adjective na Achirim. Plural ng akhir na bro. Now, ayan po yung challenge po namin ni Father Jairel doon sa mga namamaratang sa amin na lahat na lang ng pagluhod ay pagsamba. Ayan, doon po sa tanong namin, sagutin po ninyo.